Maligayang Pasko po sa inyo. May mga nagtataka po, bakit hindi tayo laging merong service pag araw ng Pasko? Kahit anong araw mataon. Halimbawa, natapat ng Webes, natapat ng Miyerkules, ba't hindi tayo nagsa-service? Mangyari, ang Pasko po, ang kahulugan niya ay napakarami. At isa dyan yung love of God for families. And we don't want our services to be divisive issues among families. Hindi naman yung 100% member ng buong clan, member ng church natin eh. Not everybody in the family attends the same church. Kumisan, iba-iba pa nga relihiyon nila. Kaya ayaw natin na kung meron tayong pagdiriwang, yung mga members natin ay maobligang umattend. Dahil para magigilty sila pag hindi sila attend. Tapos in the middle of their Noche Buena or their morning, Christmas morning, aalis sila, iiwan nila yung families nila, tuloy, nagdaramdam sa atin yung mga families nila na iniiwan nila just to be with us for a religious service. Dahil naniniwala naman tayo, ang dami-dami namang araw para tayo talaga mag-worship, mag-aral, at magturuan sa isa't isa. That's why we give way to the family. Nagbibigay daan tayo sa mga events na very important to the family. Ganon din yung mga Holy Week events. Hindi tayo gumagawa ng mga services dahil ang mga tao umuwi sa mga pamilya nila sa probinsya, ayaw nating hati ang loob nila. At siyempre, pag lagi mong sinike up na sa Lord ito, unahin ng Lord, atin talaga sila, pero wala sila doon sa family event. And it is not a good testimony to the families that our church activities divide them. Kaya tayo nagbibigay daan, marami naman tayo ibang pagkakataon para sumamba, para mag-aral. Paulit-ulit, kuminsan yung kwento ng Belen, paulit-ulit yung kwento kung paano sinilang si Jesus. Sa uladong na natin yan. Pero merong iba pang mahalaga, bagamat yan ay napakahalaga. Yung bakit isinilang si Jesus. Hindi kung paano, kung anong araw, anong petsa. We don't celebrate the birth date of Jesus. We celebrate the birth. So it doesn't matter kung anong date yan mataon o matapat. Pinagtatalo-talunan kuminsan niya mga yan, anong date? Does it matter? Lagi kong sinasabi, gusto mo mag-celebrate ng March 4, di mag-March 4 ka, kaya lang wala ka kasabay. So it's a social convention na merong ganong klaseng date. Sinasabi ng iba, di ba galing niya sa isang pagan tradition na December 25th sa Europe noon, winter solstice is the longest night, and so they have these pagan celebrations. We say, well, there was a tradition before, pero hindi naman tayo ngayon nag-gather para ituloy yung tradition na yun eh. Ang ating ipinagdiriwang, yung diwa, yung ideya that the Lord was born. And why December 25 sa West, lalo sa Europe, merong ganong event? Because it's the longest winter night. And alam niyo, sa kahabaan ng winter, marami dyan na nalulungkot, nade-depressed. In fact, there's a lot of suicides even now pag winter. So yung mga tao noon, gumawa sila ng adjustment, itinataon nila yung mga festival nila sa kalagitnaan ng winter season para magkaroon sila ng something to look forward to. Kasiyahan, it's a coping mechanism of societies, of civilizations. But now, no matter what date it falls, in fact, dapat nga araw-araw nagsiselebrate tayo ng pagkakasilang ni Jesus. It's not the date that matters, it is the idea that the Lord was born. And it's not always just how He was born, what happened on that night when He was born, kundi bakit siya sinilang. Ano nga ba talaga ang mensahe ng pagkakasilang ni Jesus? Ephesians 4:31-32. Get rid of all bitterness, rage and anger, brawling and slander, along with every form of malice. Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Kaya may Pasko, because God likes to forgive us. God likes to restore our relationship with Him, at ang Panginoong Jesus ang naging daan, naging tulay sa nagkalayong relasyon ng Diyos at ng tao. Kung araw-araw, taon-taon, nagpapasko tayo, pero meron pa tayong iniingatang galit sa ating puso. Meron pa tayong mga kinikim-kim na sama ng loob. Meron pa tayong pinagtataniman ng galit. Meron pa tayong hindi kinakausap, kuminsan sa loob ng sarili nating bahay, habang kumakanta tayo ng Joy to the World. At kuminsan, kasamahan pa nga sa church, habang nagpupugad ang mga galit, sama ng loob at tampo sa ating puso, at nagtatagal siya doon, nababaliwala ang mensahe ng Pasko. Kasi ang Panginoon, ang gusto niya tayo ay mapatawad ng Ama, magpatawad tayo sa isa't isa, humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, kasi yung kakulangan ng pagpapatawad ay napakabigat na dalahin
ng dibdib. Pag may galit ka, hindi makukompleto ang iyong saya. Pag nagkikimkim ka ng sama ng loob, hindi makukompleto ang iyong saya. Sa mag-asawa na may isa o pareho silang nagkasala sa isa't isa, pag hindi mo pinatawad completely, pero magkasama rin naman kayo araw-araw, matabang ang samahan. Mapakla pa nga, sayang, nagsama pa, kulang ang saya. Kaya ang itinuturo talaga ng Panginoong Hesus, pagpapatawaran. So yan ang atin ngayong challenge at kaligayahan sa celebration ngayon. I like you to think of people na meron kayong pagkukulang sa kanila at magpasya kayong humingi ng tawad in any form, in any way, para matapos na yon. At kung meron na kayo naman yung galit, kayo may sama ng loob, magpatawad na tayo ngayon. Bigyan natin ng kahulugan ng ating pagsasama-sama ngayon na makalaya tayo sa lahat ng uri ng bigat. Bakit? Magpatawad tayo kasi Pasko naman. Panginoon, salamat po at may Pasko. At dahil dyan, maaari naming sariwain ang aming buhay, maaari naming pag-aralan ang aming mga ginagawa, at maaari naming ihanap ng liwanag ang aming mga kadiliman, ituwid ang aming mga kalikuan. Mangusap po kayo sa amin para sa aming pagsasaya, maging malalim, maging malawak at mataas ang kahulugan, na ngayon magpapalaya kayo ng mga tao, Panginoon, mula sa mga sama ng loob, mga galit, valid or not valid, but just the same, these negative feelings affect us. We like to surrender our hearts to you today bilang pagkilala ng dahilan kung ba't isinilang ang iyong anak na si Jesus. Kayong mangaral, kayo ang magpagaling at magpalakas sa amin upang gawin ang tamang gawin. Dalangin namin ang lahat ng ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. The main message of Jesus is forgiveness and acceptance. Kaya dapat yun ang na-emphasize sa Pasko. Sa Pasko, hindi lang, anong ireregalo ko kanino, anong ireregalo ko, kundi sinong dapat kong patawarin na dapat kong regaluhan ang tunay na regalo ng Pasko. Sino ang dapat kong tanggapan ng pagpapatawad at paano ko padadaliin sa kanya yon? Hihingi ba ako ng tawad? Magpapadala ba ako ng regalo? Magpapadala ba ako ng greetings? Para malaman niya, directly or indirectly, na ako'y humihingi ng tawad. Because the main message is forgiveness. God's forgiveness and acceptance of people through Jesus. Acts 13:38-39, I want you to know that through Jesus, the forgiveness of sins is proclaimed to you. Sa pamamagitan ni Jesus, ibinibigay ang pagpapatawad. At yun ang dahilan ng Pasko. Empty ang Pasko na walang kakambal na pagpapatawad at pagpapatawaran. Through Him, everyone who believes is set free from every sin. A justification you were not able to obtain under the law of Moses. So that's the reason. If people would have to obey the law of Moses to be free from sin, nobody could be free because nobody could obey. So Jesus was sent to obey the law of Moses in our behalf. And then to go above it and to set us free from that law. Na napakalinaw na ginawa niya sa pagpapaalaya niya sa mga tao sa law of the Sabbath, sa mga law ng mga dietary laws, mga laws of physical cleanliness, etc., etc. So, pinapalaya tayo. Napakaraming mga batas ang sinunod niya in our behalf kasi hindi natin kayang sundin. At napakarami naman siya mga batas na in-update. Ginawa niya ang interpretation na very loving, very kind, para hindi na tayo laging kulang. Ang ginawa niya, the Lord reinterpreted the law. And the reinterpretation of Jesus is a loving interpretation. Kasi pwede maging unloving ang interpretation of the law. Pwede yan na maging cruel, pwede maging unkind, pwede ka mambato ng kapwa. But the Lord said, I give you one command and that is love. So dapat loving ang application. Pag hindi mo kayang i-apply in a loving way, well, charge it to history. May bago ng law na umiiral, the law of love. Mahiwaga kung paano tayo pinapatawad, kung paano tayo nililinis, pero ang mahalaga, gawin natin yung kaya nating maintindihan. At yun ang ipinapagawa sa atin, people's forgiveness and acceptance of others.
Hindi man natin lubos na maunawa kung paano umaandar yung method ng Panginoon sa pagpapatawad, ang alam natin ganito, pag nagpatawad ka sa kapwa mo, pinapatawad ka rin ng Diyos. At pag hindi ka nagpapatawad, nagiging hadlang yon para ikaw din ay mapatawad ng lubos. Mark 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive your sins. Pag doon nananalangin ka at alam mong meron ka pang kinikimkim na galit, kahinin man, patawarin mo na para patawarin ka rin ng Diyos. At hindi lang sa prayer yon. So if you like to hold Christmas celebrations, or before you do that, magpatawad ka para magkaroon ng kabuluhan ang iyong celebration. It is important that we forgive. The theology of forgiveness of God of all sin is sometimes above us, is sometimes beyond us. But the method of how we can be forgiven is very clear. Forgive others, and you get forgiven. And you can operate in that level. Hindi na kailangan maging very profound yung understanding ng mga ideya. I-apply mo na lang on the ground. Be forgiving, and you get forgiven. Jesus likes us to get forgiven by others. Kaya itinuturo niya sa atin, humingi ka ng tawad, pay, restitute, be reconciled with one another. Kasi alam ng Panginoon that life is a lot nicer, easier, more beautiful pag walang galit sa atin. Lalo kung malapit sa atin yung mga yon. Kaya tinuturuan niya tayo magpakumbaba, humingi ng tawad, para walang hidwaan na nagaganap. Matthew 5:23-24. Therefore, if you are offering your gift at the altar, and there remember that your brother or sister has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to them, then come and offer your gift. And this is the Lord speaking. Meron kang inihahandog sa Panginoon, naalala mo may galit sa'yo, merong may sama ng loob sa'yo, iwan mo muna yung handog mo, puntahan mo muna siya at makipag-asundo ka. Of course, the context is you all live in a small village. If that is not possible to do physically, it can be done electronically or any other way. But the important thing is this. As you do your religious activities, as you go through your spiritual development, never leave behind people who are angry at you, people whom you have wronged, or probably you have not even wronged, but they think you've wronged them. Ang mahalaga is to clear the air, ayusin, yun ang requirement ng Diyos. Mahirap itong sundin. May mga religious leaders, teachers, kainam-inam magturo, very faithful sa ministry, mga musician, pero may mga kasamaan ng loob. Kaya naman, hindi natin nagalubos na nararanasan yung kumpletong pagpapala ng Diyos. Sundin na lang natin. Kung kahit tayo nabe-bless, kaya meron tayong mga kagalit, nagagalit tayo, hindi tayo nagpapatawad, pero hindi natin alam what we're missing by not obeying God completely. Pinuturoan niya tayong humingi ng tawad at magpatawad, hindi para tayo kawawain. Alam niyang that is the best way to live. Lalo't kamag-anak mo, kasambahay mo, kasama mo sa bahay, kapamilya, katrabaho. Because whenever there is anger and there's lack of forgiveness, the air is poisoned. The water is poisoned. There's poison in your lives. Kaya ngayon pa lang, nais ko isipin, sino ba ang mga malapit sa buhay nyo na merong kung nangyari noon, totoo man o hindi, exaggerated man o hindi ang dumating sa inyo, pero nagalit kayo. Hanggang kailan nyo dadalhin yung galit na yan? Ilang Pasko na dadalhin nyo pa yan? Kumisa naman, kung naghihingalo na, nagpapatawaran din. Kung kailan may mga tubo-tubo na sa leg, hindi na makapagsalita, patawarin nyo na lang, agahan nyo na. Kasi sayang yung miles. Sayang yung buhay. Pupunta kayo sa mga reunion, hindi kayo nagpapansinan. Pupunta kayo sa mga okasyon, mahirap yung nakakapanigas ng leeg nang nagpapanggap kandi mo siya nakikita. So, padaliin ang buhay. Forgive others. As we are talking now with each other, sino ang number 1 sa listahan nyo na mahirap patawarin? Yun ang patawarin. Para hindi sayang ang Pasko.
Pag nagagalit ka naman, wala ka rin na-achieve eh. Tumataas ang presyon ng iyong dugo, bumibilis ang iyong palpitation, tumataas din ang blood sugar ng mga galit. Yung mga negative feeling, very bad for the health. So, kaya gusto ng Panginoon, magpatawad ka na para gumaan ang iyong buhay. So, hindi pa rin ako binabayaran ng utang. Sa galit mo ba, nabayaran ka? Hindi rin, di ba? So, lugi ka, hindi ka binabayaran, tapos galit ka pa, doble lugi ka. Hindi ka na nabayaran, di one lugi, pero masaya ka naman, nagpatawad ka, di one lugi lang, hindi dalawang lugi yun. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ, God forgave you. Ito siguro ang isa sa mga pinakapaulit-ulit na katuruan, to forgive. Pero pag umadara ating pride, ini-ignore natin yan. Sinusunod natin ang lahat, pero yun, huwag. Pero may kulang sa ating buhay. Pagka ganon. Forgive others and enjoy great blessings. If you are being blessed now, even with lack of forgiveness or insufficient forgiveness, you will be blessed even more. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing. Because of this you were called, so that you may inherit a blessing. May kasamang pangako. Huwag mo daw susuklian ng mali ang kamalian. Bakit? Pareho lang kayo mali. You don't have the moral upper ground now. Pareho lang kayo. Nauna lang siya, pero ikaw yung mas recent. Pag pinatulan mo at ginawan mo rin ng mali. And very importantly, kumisa naman, marami sa atin, dahil sa ating pag-ibig sa Diyos, dahil sa ating kaliwanagan ng ating espiritu, nakakapagpatawad tayo ng iba. Sa iba nga, nagiging madali yun. Pero mahirap magpatawad sa sarili. Kasama dyan, mga kapatid, forgive yourself. Ano ang mga naging kasalanan mo na hindi mo patawad ang iyong sarili? Nasunog mo ang bahay nyo noon, nung lalaro kang bahay-bahayan? Yung nagkulang ka sa iyong magulang o kapatid o anak? O sa mag-asawa, nagtaksil ka? At dahil dinapuan ka ngayon ng kaliwanagan, nagkaroon ka ng guilt na hindi mo na mapatawad ang iyong sarili, mas mabigat yan pag sarili ang di pinapatawad. Kasi dala-dala mo yung guilt kahit saan ka pumunta. Pati yan kasama sa dahilan kung ba't isinilang si Jesus. Ang sabi ni Jesus sa Mark 12:31, love your neighbor as yourself. So to extend that, forgive your neighbor, forgive yourself. Hindi lang iba ang patatawarin mo, pati ang iyong sarili. Pag sinuri natin ang mga katuruan ni Jesus, una, huwag kang magkasala. Pangalawa, nagkasala ka na, wala na tayong magagawa, nagkasala ka, humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng Diyos. Pagkatapos, hindi lang yon, ayaw niyang may dala kang guilt. Gusto niya burahin yung guilt. That's why the blood of Jesus washes all our sins. It is not enough that you know that you were forgiven by God, that you were forgiven by your wife, or by your son, or by your mother. You must also forgive yourself so that the burden will be lifted up. And the rest that God wants to give you will be yours. Sabi ni Jesus, come to me all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. Learn from me. I am humble at heart. My yoke is easy. My burden is light. You will find rest for your souls. Ang gusto ni Jesus, tayo yung mapahinga. Meron pa ba kayong daladalang guilt? Kung naihingin nyo na yun ang tawad sa Diyos, at kung kasalanan sa kapwa, naihingin nyo na ng tawad, patawarin nyo na rin yung sarili, yan ang gift na ibigay nyo, kung may dinadala pa kayo. Mahirap mabuhay sa guilt. Alam nyo ng Diyos. Kaya ang dami-dami niyang laws na pinalitan ng love, kasi hindi mo rin man masunod, maging loving ka na lang, because love covers a multitude of sins. That's why the scriptures say, pag loving ka, ang dami mo kasalanan na nabubura. Ang daming ginagawa ng Panginoon na paraan para tayo makalaya sa kasalanan, sa burden ng kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan, at sa guilt dahil sa kasalanan.
Hindi bagay sa tunay na mananampalataya ni Jesus, yung punong-puno pa ng guilt, kasi naihingi mo na yan ng tawad. Binayaran na rin ni Jesus ang bayad dyan. At ang gusto ng Panginoon, mapahinga ka. Kaya ang sabi nitong si Paul sa Philippians 3:13, meron akong past. One thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. Sabi ni Pablo, yung nakaraan na, nililimot ko na yun. Ang aking mga karumihan, ang aking mga pagkakasala, ang aking mga kakulangan, ang ngayong tinututukan ko na lang, yung darating pa. Marami pa akong misyon, marami pa akong gagawing mabuti, so yung nakaraan, tama na. Kumisan may mga kababayan na nag-abort. Dahil ayaw niyong sabihin sa magulang niyo na nagbuntis kayo, tapos nag-abort kayo, dala-dala niyo buong buhay. Kung hiningin niyo na yung tawad sa Diyos, pinatawad na kayo, move on. At huwag tayong nag-uusigan ng kasalanan ng isa't isa. Lalo kung mag-asawa na kayo, alam niyo mga naging kasalanan ng isa't isa nung nakaraan, yung mag-aaway kayo, ungkatin niyo. Hindi na nga inuungkat yan ng Diyos eh. Sabi sa Bible, as far as the east is from the west, He takes our sins away from us. He takes our sins to the depths of the sea. Kasi nung araw, walang nakakarating sa ilalim ng dagat. So yun yung metaphor, yun yung talinghaga. Yung ibig sabihin lang, kung saan ka hindi nakakarating, doon dinadala ng Diyos. Kalayo ang iyong kasalanan para hindi ka nausigin pa. So dapat tayo magpatawaran at pag nagpatawad, maglimutan ng kasalanan. Nagkamali sa iyong anak, nagkamali ang magulang, nagkamali ang asawa, pero nagkasundo kayong ituloy ang buhay, magkasama pa kayo, nagpatawaran kayo, ay kalimutan nyo na ang pag-ungkat-ungkat ng nakaraan. Brand new start. Para matamo natin yung pagpapalang gusto ng Diyos. Kapayapaan, katahimikan, at patuloy na pagmamahalan. Kasi mahirap namang mahalin yung sumbat ng sumbat sa iyo lagi. Nagagalit ka tuloy uli, makakagalit na naman kayo, lalaki ng lalaki yung gulo. So forgive others, forgive yourself, and enjoy peace. Kaya sabi ng mga anghel na nagbabaan nung isinilang si Jesus, peace on earth. Maraming kahulugan yun. Peace between humans and God, peace among humans. Kailangan merong peace on earth. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Kaya pag may nagpapakounsel sa akin noon, may gusto magpakasal, tatanong ko, ano na ang pinakamasamang ugali niyang nakita mo? Ngayon, nagko-contest na yung dalawa ng pinakamasamang ugaling nakita nila. Kasi kung hindi ko na kayo ikakasal, ngayon pa lang, kakagulo na kayo eh. Pag magpapakasal kayo, tanggapin nyo na ang papakasalan nyo ay hindi perfect. Tanggapin nyo na ang papakasalan nyo ay may ugali, mayroong asal. Na kung nagkamali na yan sa inyong engagement period, alam nyo na yung range, pero maaaring may ilabas pa yung mga iba. Kung hindi ka handa na tanggapin yun, huwag kang magpakasal. Kasi maghihiwalay din kayo. Ang mag-asawa na napakatagal ng pagsasama, kamisan may kinakasal tayo na parang yung renewal of vows, 50 years, at tagal nun. Akala nyo, siguro ang bait-bait po ni Lolo, no? Kaya kayo nagtagal. Anak, ako ang mabait. Pinatawad ko lahat ang kabalbalan ng lolo mo. Kumisa naman, gano'n naman yung lolo, siya rin nagpapatawad. Pero ito, lahat ng nagtatagal magkasama, hindi dahil mabait ang isa't isa, nagpapatawad sila. Kaya pagpapatawad ang relationship natin sa Diyos, hindi singil, pagpapatawad. At kung tayo pinapatawad ng Diyos, sino naman tayo para hindi magpatawad ng iba? You don't burn the bridge over which you two must pass. And it is the bridge of forgiveness that is your way to God. So don't burn that same bridge to go against people na ayaw niyong tanggapin. Forgive others. Let the peace of Christ rule in your hearts. John 14:15, sabi ni Jesus, if you love me, you will keep my commands. And Jesus gave actually just one command. Love one another. Lalo mag-asawa kayo, yan na yan. No return, no exchange. As is,
Where is? Kasama na lahat yung mga dilapidation, depreciation, lahat. Mag-decide kayo na gano'n, at lahat na magiging conflict yung in the future, magiging madali lang. Parang pag nangyari, yan na nga yun, kasama yun sa tinanggap ko. Kasama yan. Pag gano'n ang policy, sasaya kayo. Huwag niyong ilagay ang kaligayahan ninyo, mag-asawa, magkapatid, magmagulang, anak, mga magkakasama sa trabaho. Huwag niyong ilagay ang kaligayahan niyo sa perfection ng kapwa. Ilagay niyo sa inyong willingness to forgive. Then walang makakaagaw ng kaligayahan niyo kasi kayo ang may hawak na kapangyarihan to forgive. Pero kung ang kaligayahan niyo ay nasa performance niya, hindi niyo hawak yun, siya ang may performance noon, you are not in control. But if your happiness will be in your willingness to forgive, it is in your hands, you can always dispense it. Then you will be in control of your situation. Make this Christmas extra special. Huwag na natin pag-usapan yung mga, kung ilan yung mga kambing doon sa Belen, mga tala. Alam na natin lahat yan eh. Ang gusto ko bigyan ng diin, bakit isinilang? Para tayo patawarin ng Diyos at para magpatawaran tayo sa isa't isa. So get forgiven. Kung alam nyo na merong may sama sa inyo ng loob, merong galit, gumawa kayo ng paraan to appease that anger. Kung may utang kayo, bayaran nyo. Kung wala pa kayo ibayad, at least i-acknowledge yung, hindi ko pa naman nalilimutan yung utang ko, meron. Pero hindi pa lang kita mabayaran ngayon. Kasi napakalaking nervyos nung nagpautang nung dinadaan-daan na akala mo nakalibutan niya. Ikaw pa ngayon nahihiya magpaalala. So kung meron kayong ganon, sabihin nyo, hindi ko nalilimutan ang utang ko sa'yo. Huwag kang mag-alala, pag nakaya ko, babayaran kita. Yun lang malaking luwag sa dibdib na ina-acknowledge. Kung meron nagsama ng loob sa inyo, nagawa nyo man o hindi ng mali, go to them and tell them kung ano man ang nagawa ko o hindi ko nagawa. Patawarin mo ako. Huwag na kayong magtalo. Ikaw kasi, may ganun, hihingi ng tawad, tapos ikaw kasi, mamaya nag-aaway na naman. Pag humingi kayo ng tawad, sige na, akuin nyo na. Tulad ni Jesus, may kasalanan ba siya? Nung pinako siya sa krus? Wala. Inako. Para matapos ang usapan. So akuin nyo na lang kung yun ang tatapos sa usapan, kaysa patuloy kayong magsisihan, mag-contest kung sino ang mali. Lalo sa mag-asawa, pag may mali siyang ginawa, tapos hindi ka gumawa ng tama, mali na rin yung ginawa mo, pareho na lang kayo mali, nauna lang nga siya. Gaano kahaba pang nalalabing buhay sa atin dito sa lupa? One day? Huwag naman. No? Masyado maiksi. But who knows? Dapat, bago tayo matulog, magkasundo ang mga dapat magkasundo. Aalis kayo ng bahay, huwag kayong aalis ng bahay na kagalit yung asawa nyo o magulang nyo o kapatid nyo. Hindi nyo alam kung pareho pa kayo makakawin buhay mamayang gabi. Bakit? Totoo naman Yung maghihiwalay kayo may samaan ng loob. Kung may nangyari sa kanya, guilty ka ngayon. Humingi ka ng tawad sa isang malamig na bangkay. At marami tayong nakitang ganyan mga drama. Dapat habang buhay, habang nag-uusap kayo, ayusin nyo yan. Meron kayo dapat deal. Hindi man tayo magkasundo, meron man tayong pagkagalitan, hindi tayo maghihiwalay na hindi ayos. Lalo kung nag-abroad pa, yung mahal nyo sa buhay, sasakay ng barko 10 buwan, tapos 3 linggong walang signal. Alam nyo ba ng mga marino, pagka nasa dagat walang signal? Pag nakakita lang sila ng lupa, doon may pwede ng signal, tawagan niya sa mga asawa. E paano kung sa pamamagitan ng oras sa walang signal ay may nagganap na hindi maganda sa iyong mahal sa buhay? Sisisi ka. Do not keep a record of wrongs. Always pay when you can and if you must. And always forgive. Dapat sa accounting nyo laging zero balance. Dapat. Laging ganon. Kasi ganoon ang Panginoon sa atin. Get forgiven. So review, kaninong patawad ang kailangan mo ngayon? Make that decision kung wala siya ngayon. Pero kung nandito ngayon, katabi mo, pisilin mo ng konti ang palad niya na ibig sabihin nun, humingi ka na ng sorry. Ibig sabihin, may mag-asawa niya magkatabi, nag-aaway. Review and seek forgiveness. And if you can, and if you should, restitute. It's not enough to say sorry when you can do something more. Restitute.
Isa pang review mga kapatid, sino ang dapat mong patawarin na? Yan, the power is in your hands. Mas madali. Forgive na. Ngayon na. Huwag mo na ipagpaliban. Huwag mo nang tagalan. Kasi pag natagalan yan, darating na naman ng mga ibong, mga padala ni Taning, aagawin na naman itong mga salitang narinig natin ngayon. Kailangan magpatawad ka na. At kung pwede mamaya, pagkatapos ng ating pagkasanambahan, i-text mo na. Kahit hindi mo sabihin clearly, pinapatawad na kita, just say something. Eat na ba you? O, di ba? Ibig sabihin lang nun, okay na kayo. Give something na parang antisipo para wala nang bawian na nakipag-usap ka na. Kung kailangan mo mag-text ka, makipag-usap ka, magpatawad, at huwag nang magalit, huwag nang magtampo, kung ikaw yung may tampo. Kung ikaw nga yung galit, the power is in your hands, kasi pwedeng ikaw magtanggal ng galit na yun eh. Mas mahirap kung siya ang galit sa'yo eh. Kaya mas madaling yung ikaw ang galit, na mas lumuwag na yung dibdib. Kasalanan mo na, pagkadala-dala mo pa, pero ikaw pala yung galit, kasi pwede mo nung alisin yung galit mo. Pwede ka magpatawad. The power is in your hands. Whatever it is, if you need to seek forgiveness, huwag nang mahiya at huwag nang magtagal. Huwag nang magmatigas ng loob. Mga kapatid, magpatawad na kayo. Humingi kayo ng tawad. Sige na, Pasko naman. Panginoon, salamat po dahil may Pasko. At dahil dito, meron kaming malaking paghuhugutan ng lakas para magpatawad, para humingi ng tawad, para ayusin na aming mga relasyon. Sa sandali ito mga kapatid ng katahimikan, makipag-ayos kayo sa Diyos kung merong dapat ayusin. Kung meron kayo hindi pinapatawad ng matagal, patawarin nyo na at sabihin nyo sa Lord, Lord, pinatawad ko na po. Yun ang report nyo sa Lord ngayong Pasko. At kung meron kayo dapat hinga ng tawad, make this firm resolve that you will do it as soon as you can. Lord, hear the prayers of your people. Ang dalangin namin, magpalaya kayo ng mga anak nyo na narito ngayon. Hindi aksidenteng narito sila, gusto mo silang palayain. Kung may bigat ng dibdib, kung may dinadala mga sama ng loob, at kung merong pagmamatigas at ayaw magpatawad, lahat kami, Panginoon. May our hardness melt in the presence of your love. May the dark parts of our soul be brightened up by your light. Tapunan mo ng liwanag, Panginoon, ang mga madidilim na bahagi naming buhay. Palakasin mo ang aming mga puso't isip na gawin ang tama. Makipagkasundo, magpatawad, humingi ng tawad. At kung meron man, hindi kailangan gawin to dahil wala silang galit. At kung meron man na walang nagagalit sa kanila at hindi nila kailangan humingi ng tawad, salamat sa napakagandang buhay na naipamuhay nila sa nakaraan. Subalit sa karamihan, Panginoon, kailangan namin na yung lakas para masunod ang lahat ng ito. At maging totoo sa aming buhay ang diwa ng Pasko. Magbulay-bulay, think of people that you have to forgive and forgive them now.